Good morning, magandang umaga mga kadurian. So, for today's episode, may tuturo naman ako sa inyo kung paano gamitin yung FFJ at FTJ. Yung FFJ po is, po siya. Ito yung, ito yung FTJ. Ano po to, fermented plant juice. Ito po siya. Process po natin ito. Gawa po ito sa dahon ng malunggay. Sa dahon po ito ng malunggay, tapos pa may halong molasses. Tapos pinerment po natin siya. Tuturo ko rin po sa inyo sa yung paggawa po ng FPJ, fermented fermented plant juice. Napakaganda po ito sa tanim natin mga durian. No? Tapos meron din po tayo dito FFJ. Ito naman yung fermented fruit juice. So ginawa ko naman ito sa yung balat ng saging. Tapos nilagyan din natin ng molasses. Tapos pinerment po natin siya. No? Ito po yan. Napakaganda po nito sa halaman natin. Napakaganda po nito. Sigurado po sa halagi natin mga durian, sigurado tataba talaga yan. Papaganda sa dahon to eh. Okay, ang ratio po nito, gumagamit po tayo ng sukatan. Ito po. Para po sa tanim natin ng mga jam durian, yung mga nag-aalaga po sa mga bakuran lang, no? Napakaganda po na ito. Bali, ang ratio natin nito mga kadurian is sa 1 litro, gumagamit lang tayo ng mild lang. Oh. Ito po, 1 teaspoon. 1 teaspoon per liter, no? Ito yung gagamitin natin. 1 teaspoon per liter. So, nag-prepare po tayo dito ng tubig. Ito po, 1 litro po ito. Ayan po, ha? Titimplahin po natin siya. Napakaganda po nito mga kadurian. No? Lagi tatandaan, sa 1 litro, 1 teaspoon lang muna, no? Para hindi mabigla yung mga ano natin na durian. Ito po, isang ganito lang po yan. Ha? Isa. Ano natin konti kasi di naman masyado na puno kanina. Isa lang po yun pinuno ko lang po. Tapos dito naman tayo sa FFJ. Pasensya na, nasabayan tayo nung nagtitinda ng isda. Ayan o, nasabayan tayo ni Kuya. O galungo tilapia. Nasabayan tayo mga kadurian. Hindi mo natin masabayan, nagtitinda sa labas. Dagdagan natin ng konti, hindi naman masyado puno kanina. Yan. Kasi ito mga kadurian, gagamitin natin dito. Ilalagay natin yan sa sprayer. Ilalagay natin sa sprayer para magamit natin siya na maayos. So pag-spray nito, sa ibabaw ng dahon, tapos sa ilalim. Tapos mga kadurian, ayan na siya, no? May lang natin yan. Mix yung maingay kasi bumabara sa sprayer. Kaya mas maganda, sasalain nyo muna. Salain nyo. Yan. Okay. Tapos gagawin natin dito mga kadurian. Ilalagay natin sa sprayer. Na? Wala tayong cameraman eh. Ito. Mas maganda po pag meron kayo nito. Ilalagay natin siya. Kasi pag malalaki yung butil nito, pag hindi nyo sinala, babara sa sprayer. Yan, hindi na po natin masasagarin kasi may mga ano po sa ilalim bubuo. Babara po sa sprayer yan. Po ha. Napakaganda po nito pagpakapalan dahon.
pag-apply ko lang nito, every 7 days o once a week. Naglalagay po tayo na ito once a week. Sakto na po yan, once a week para dito. Pasalagay natin mga durian. Napakaganda po na ito. Ngayon, sakto po ngayon na alas 7 ng umaga. Maganda sikat ng araw dito ngayon. Kaya mapansin nyo, napakaliwanag. Ngayon po, ganyan po pag-i-spray, no? Spray nyo na pa ganyan, sa ilalim. Ito po yung ating mga golden puyat. Ito po yung ating musang king. Okay. Bombahin natin, kulang pa ako sa bomba. Pag mag-apply po kayo ito, wag nyo i-overdose. Kasi pwede makasira sa dahon. Pag na-stress yung durian nyo. Pag na-stress yung durian nyo, makukulubos yung dahon tapos magda-dry. Mamatay. Yan na po sa mga kadurian. Kita nyo? Pag-apply po nito, once a week lang. Nakita niyo yung sprayer natin, may bumabara-bara na yan, kaya ganyan lang itsura ng buwan niya. Ito po, ito, D101. Ito, D101 din ito. Ito golden puyat. Ito po, na-stress po ito nung una kasi napabayaan po natin, no? Napabayaan natin kaya na-stress. Pero nakita niya, marami sa mga bagong usbong, no? Mga bagong shoot. May mga sprout po siya na bago, yan, no? Dito rin po na-stress din po ito, napabayaan din, no? Nakita nyo yung spray nyo. Ano po yan, may bumabara na. So dapat pala masinala pa natin. Mas maganda po pag salain nyo pumaigi. Dagdag pa po tayo. Isagad na natin yung kanina. Yung pala yung mga gustong matuto ng paano ginagawa yung fermented fruit juice tsaka yung fermented plant juice. Mas maganda po ito pag sa paggawa nito. Yung sarili nyo para hindi na kayo bibili. Ako po pag ginagamit ko siya, pinagsasabay ko na ho, no? Sabay na yung FFJ, sabay na yung FPJ. Iba po yung FAA, no? Yung pong FAA o yung fish amino acid, pang ano naman po yun, pang dilig sa katawan, sa lupa, no? Pang dredging kung tawagin. Idodrench sa tanim nyo. Pagka ganito naman yung fermented fruit juice tsaka fermented plant juice. Ang ano naman po ito, foliar o yung pangdilig po sa mga dahon. Kaya sa sunod po, mag-comment lang po kayo kung gusto nyo gumawa tayo nun. Papakita ko sa inyo step by step kung paano po siya ginagawa. At pa nakita nyo yung sprayer o iba na po yung buga ng tubig niya. Ayan. Pag po pala may mga gusto kayong katanungan, gusto ko yung gawin natin para mas pakita nyo ng actual, i-comment nyo lang po para yung po ang gagawin natin vlog para po mas maintindihan nyo, no?
Ang kagandahan po dito sa tutorial natin, Tagalog po dito. Tagalog, so hindi nyo na kailangang matuto magsalita ng Bisaya o maintindihan ng Bisaya para maintindihan nyo. So, yan. Bali, ano to mga kadurian ha? Sa akin to, nag 3 months to nung January 27. 3 months sa akin, pero siguro sa nursery sa Mindanao, mga 4 months to. Mga 4 month old to nung bago pinadala rito. Galing po ito sa Cotabato City. Sa Cotabato. Hindi pala sa city, sa Makilala. Makilala, North Cotabato. Yan po. Ito po yung blackthorn natin. Yan po, blackthorn po ito. Kasi ito naman yung ating golden puyat. Pagkatagal po, matututunan nyo rin kung paano i-classify yung mga dahon. Ito po, golden puyat po ito. Ayan po. Ito naman po, musang king. Papansin yung dahon ng musang king, ayan po, mahaba. Ayan po. Mahaba po yan. Pag ginagamitan nyo po ito ng fermented fruit juice, tsaka yung fermented plant juice, na uutal po ako eh. FFJ o yung FPJ, maganda po ang resulta niya sa mga dahon niya. Nakita niyo po healthy mga dahon. Ito rin po, musang king din po ito. Ganyan po ang dahon ng musang king. Oh. Ganyan po mahaba. Ito rin po, musang king din po ito. Pero ginawa po natin dito, naka-double rootstock po yan. Meron tayong double rootstock, meron tayong triple rootstock. Ito po mga D101. Yan. Ito D101. Papansin nyo, ang healthy ng mga dahon niya. Meron din po dito mga napabayaan ko nung una. Kaya medyo na-stress po sila, no? Kaya yun po ang i-avoid nyo, yung may stress yung mga durian nyo. Ito medyo naka-recover na, may marami na siyang flashing. Kasi pag na-stress po sila, pwede po silang mamatay. Ito po, golden puyat din po ito. Ayan po. Musang king. Musang king, mapansin dahon. Ito naman po, golden puyat. Kita niyo yung dahon ng golden puyat. Pag ano po, matututunan nyo rin to. Ito po, blackthorn. Blackthorn po yan. So yan mga kadurian, hanggang dito na muna. Sana nakatulong yung ating bagong vlog today. Paano gamitin yung FFJ at yung FPJ sa ating mga tanim na durian. So lagi nyo tatandaan, huwag pong overdose. Sa 1 litro, kung bata pa po yung puno ng durian nyo, kahit mga 4 months to 9 months, ang gagawin nyo lang po, sa 1 litro ng tubig, pwede nyo pagsabayin. 1 teaspoon ng FFJ, 1 teaspoon ng FPJ. Pwede naman po pagbuko rin yun. Pwedeng sa isang timpla nyo lang, 1 litro ng tubig, lagyan ng fermented fruit juice, spray nyo na sa dahon po Pwede lang after 3 days, spray nyo na naman para kinahinati nyo lang. Imbis na dilig lang, haluan nyo naman ng FFJ. So, sa 1 litrong tubig uli, 1 teaspoon lang. Tapos po, i-spray nyo na po, no? So, yan po, sa mga gustong matuto kung paano ginagawa, mag-comment lang po tayo. At gagawin ko po siyang next content para mas mapanood nyo ng maayos at mas maliwanag yung maintindihan kung paano ginagawa. At para po sure na effective po yung magagawa natin, no? Okay, hanggang dito na muna mga kadurian. Hanggang sa susunod na mga vlog po natin. So, bayan nyo lang po at pareho po tayo matututunan dito sa ating channel na ito. Thank you so much. Thanks for watching. God bless you all.